Meet my new friend Faye. Half Filipino and half Emirati, Faye has a remarkably diverse and intriguing cultural heritage. He is a passionate individual who deeply values Filipino languages and cultures. Faye also creates engaging videos on YouTube, where he surprises people with his proficiency in Tagalog. He recently launched a new podcast as well, so be sure to check out his channel, link in the description below. Faye is genuinely a wonderful guy, and I thoroughly enjoyed our conversation. We discussed his experiences growing up in 3 different countries, the languages he speaks, the culture he's cultivating at home with his own children, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Ilang salita ang kaya mo? Native ko ang Tagalog. Like, pinanganak ako sa Pilipinas, so yun ang pinaka-native ko. And then English yung second, and then Spanish yung nakita mo. Or actually, marunong din ako mag-Ilocano, which is yung isa na naman language ng Filipino. I'm sure you alam mo yun. Mother side ko is from the Ilocano, so alam ko yung Ilocano. Tapos Spanish is like sort of order lang pagkain, ganyan. Siguro basic conversation kaya ko. Tapos pinakamahina ko is yung Arabic, which is inaaral ko rin ngayon, Arabic. Kaya ipinanganak ka talaga sa Pilipinas? So pinanganak ko sa Pilipinas, tapos yung father ko is actually from Emirates. Doon sila nagbit ng nanay ko sa UAE. Nurse yung nanay ko sa UAE. And then, pinanganak ako sa Pilipinas. Tapos, lumipat kaming magkapatid. Meron akong kapatid na isa pa. Ay, dalawang kapatid ko. Pero yung sumunod sa akin is, lumipat kami ng UAE nung bata kami. Pinanganak kami sa Philippines. Lumipat kami sa UAE. About, siguro, 1 or 2 ako, and then siya 1. And then, nangyari yung Gulf War noon. Natakot yung parents ko. So, pinadala kami ulit sa Pilipinas kasi baka maapektuhan kami. Siguro, from 2 ako hanggang siguro mga 9 or 10. Doon ako pinanganak, and then doon ako lumaki talaga. Doon ako nagsimula magsalita talaga sa Pilipinas. And then around 9 or 10, bumalik kami ng UAE ulit. And then bakasyon na lang kami umuwi ng Pilipinas. Wow, pero nasa US ka na, di ba? Yes, ako ngayon. So magsimula naman nung 18, lumipat naman kami dito. Yung mom ko is nurse nga. So meron siya nahanap na work dito. Lumipat kami buong family namin dito. I know many of you rely on international remittance as a way of sending money back home to support your families. Because of that, I am proud to be a brand ambassador for TapTapSend. When it comes to sending money internationally, there are lots of options. What sets TapTapSend apart is their commitment to reducing transfer costs, as well as their impressive track record of affordable and successful worldwide transfers. But don't just take my word for it. 18,000 reviews on Trustpilot rate TapTapSend an impressive 4.6 out of 5 stars. The TapTapSend app is available for iOS and Android, and it will save you time, money, and effort. Want to give it a try for yourself? When using my personalized promo code Kuya Jared, you will receive a bonus of $20 on your first transfer. Click the first link below to get started. And thank you to TapTapSend for sponsoring this video. Anong lugar kung saan ka pinakamatagal? So pinakamatagal is dito na. I think dito na kasi nag-travel ako buong bata ako, like half ng life ko. And then magmula 18 hanggang, nagkatrabaho na ako, ganyan. Tinapos ko rin yung college ko dito. Nag-nursing din ako. Kasi mga Pilipino, di ba? I mean, hindi ko alam talaga kung gagawin ko nun. Classic. Like, nag-nurse ako. For 3 years, actually, nag-nursing din ako. Pero ngayon, yung work ko ngayon is work from home. And tinatry ko ngayon, na-in-love na ako mag-YouTube. So, I think tinatry ko i-push na itong YouTube. Kaya mo. Anong lugar niyo sa Pilipinas? Sabi mo na Ilocana yung nanay mo. Nakatira talaga kayo doon sa Ilocos? Hindi Ilocos. Nueva Ecija. Hindi ko na kung narinig mo yun. So, yung Nueva Ecija, maraming halo dyan. Meron mga Ilocano, meron mga Tagalog. Lumaki ako, nung nag-school ako, doon medyo sa city, puro Tagalog doon. Pero yung talagang village ng nanay ko kung saan talaga siya pinanganak at saan nanggaling. Andun pa rin yung bahay namin. Puro Ilocano doon. Kaya ako natuto kasi ganun lang. Naririnig mo lang. And yun lang. Doon ka lang natututo. Anong ginagamit yung salita sa bahay noon bata ka pa? Tagalog. Pero upunta na kami ng UAE, kasama na namin yung tatay ko, so yung nanay ko. Doon English lang. Pero yung English ko noon, English namin is more yung English Arabo ba? Like, medyo broken English siya. Hindi siya the same English as US and Canada. So even nung paglipat namin dito, I had to learn how to speak in English kasi iba yung English yung pag-English mo sa UAE and yung Arabs and yung Indians, yung ganyan, yung mga mostly nandun. Iba sa English dito. Like, kailangan matuto ka naman ibang klaseng pagsasalita kasi the way na magsalita ka doon, hindi na masyado maintindihan dito. And syempre, like, nag-uusap lang naman kami ng English pag nasa bahay kami, pag nandiyan yung tatay ko. Pero pag yung nanay ko nasa bahay at yung tito ko, nakatira din sa amin nun, Tagalog lang.
And then sa school, pinadala din kami sa Filipino school. Kahit nasa UAE kami, Filipino school pa rin. Pero Filipino pa rin. Teacher, students, lahat Filipino. So, Pero yung tatay mo, hindi siya marunong magtagalog. so nakakaintindi siya. And then alam niya yung mga jokes na phrases sa pero hindi siya kaya magsalita ng straight. Parang may tatlong bahay ka sa Pilipinas, sa Dubai, sa US. Yeah. Kasi yung last na uwi ko rin ng Dubai, like parang sabi ko, wow, parang childhood ko rin to. And then pag umuwi kami sa Pilipinas, ganun din, like parang totoo yung sinasabi mo, like parang tatlo na yung bahay namin, tatlo na yung hometown ko. Pero syempre pinakamahal ko pa yung Pilipinas. kung pipili ako na isa, Pilipinas talaga. Syempre ipupush natin tong YouTuber natin. And kung kaya ko, travel din ako Pilipinas, makapag-vlog. Baka makakolab ko kayo. Baka... sige. Magkalab na tayo. Sige. Libre mo ako ng ticket. Tara na. So, sabi mo na kung kailangan mong pumili ng isang kultura, Pilipinas talaga. Ako, Pilipinas talaga. Lagi ko sinasabi yan pagka, puso ko Pilipino. Kahit na half and half ako, pero ano talaga yung puso ko sa Pilipinas. Kasi kahit sa Dubai, Filipino talaga yung environment mo, diba? Yeah. Kahit na nasa Dubai kami, kumbaga, nasa Pilipinas siya, pero nasa ibang bansa lang. Kasi susunduin kami ng bus noon, dadaling kami sa Pilipino yung security guard, Pilipino yung janitor, Pilipino yung teacher, Pilipino lahat. Like, so parang nasa Pilipinas ka na rin, pero nasa ibang bansa lang. So wala naman culture shock between Dubai tsaka Pilipinas para sa'yo? Siyempre, meron pa rin siya pagkakaiba kasi hindi most ng tao doon sa UAE ay mga Pilipino. Siyempre, kailangan intindihin mo pa rin yung different culture nila kasi nag-Arabic yung mga tao doon, meron Indians, Pakistani, like Sri Lankan, like almost like melting pot nga yung UAE. I mean, may pagka-culture shock siya, like yung weather din napakainit doon. Like walang lumalabas doon ng tanghali. Yung misis ko is actually from British Columbia. Andiyan ka ngayon? Nakatira na ako sa Vancouver. Kaya ipinanganak ako sa Calgary, tapos lumaki ako doon. Buong buhay ko doon. Tapos kakalipat ko lang dito noong September. Kaya yung asawa mo, Pilipina siya pero tumira din siya sa British Columbia or paano yun? So laki din siya, born din siya and laki sa Pilipinas. Pero lumipat sila dito, ng nanay niya. Yung stepfather niya is Canadian actually. Pero dito na siya nakatira ngayon. Pero I mean, nakakabihita pa rin kami doon sa British Columbia. Actually, gusto ko yung area na yan, yung sa Vancouver. Like, maganda siya. Paano mo nakilala yung asawa mo? Nakilala ko siya online actually. So, nakilala ko siya sa Instagram. Yun, nagsimula, nag-usap kami yung unang time na nag-usap kami. Tagal. Like, first time na nag-usap, siguro mga 3-4 hours kami straight nag-usap. Actually, time ng COVID to. Hindi ko siya makita. Hindi ako makapunta dyan sa Canada. And then, naging official kami for 1 year online. I think 3 months before nag-open, nag-book ako ng flight kahit hindi ko alam hindi pa mag-open. And then, a month later, pinakita nila yung sa news na magbubukas na. So, yun. Natuloy ako na pumunta na na-meet ko yung siya at yung family niya for the first time kasi straight ako doon na sila sumundo sa airport. Marami bang Pilipino sa North Carolina? Nakatira ako sa American sana in the country, like more country yung so hindi masyado maraming Pilipino dito. Doon kung nasan yung nanay ko, like 30-40 minutes drive, doon mas maraming Pilipino. Hindi pwede ikumpara sa Vancouver. Vancouver talagang tayong Pilipino. Pag pupunta ako doon sa misis ko, like, hindi ako sanay ng tayong Pilipino. Like, parang hindi na sanay yung mata ko na ganun karaming Pilipino. Kamusta yung Ilocano mo? Mas magaling ka bang mag-Tagalog o mag-Ilocano? Tagalog, yeah. Yung Ilocano kasi hindi man ako nagpa-practice lagi. I mean, basically, kahit anong sabihin mo sa akin sa Ilocano, maintindihan ko. Pero yung pagsasalita, hindi siya super fluent. Mas magaling pa rin kaysa sa Spanish. Kasi Spanish ko is like super elementary level. Pero Ilocano ko, like, I mean, pwede ako magsalita, pwede ako maipag-usap. In fairness, mahirap talaga mag-Ilocano. Ang haba ng salita nila. Sinubukan mo pag-aralan yung Ilocano? May kakilala ko dito na Ilocano. O doon sa dating trabaho ko. Tapos tinuruan ako nila ng konting salita. Pero konting salita lang. At parang nahihirapan ako kahit sa mga basic na salita. Kasi ang haba ng salita nila. Ay nako. Parang agyamanak. Agyamanak, okay. Yeah. Thank you. Aan ko amo. Mali ba yun? Aan ko amo? Hindi, tama. When, manong, manang... Marami kang alam. Hindi. 5 words. Yun na lang yung kaya ko. Aayatin ka. Ayan, importante. I love you. Natutunan ko yun sa Omay TV. Maraming
landi doon. Bakit Ilocano ba yung ano mo? Yung jowa mo? Hindi, Colombiana siya. Colombiana. Pero meron ka pag-practice ng Spanish. Nag-Spanish ba siya? Nagsa-Spanish kami dito sa bahay. Spanish yung gamit ko sa kanya. Tapos English yung gamit ko sa pamilya ko, syempre sa mga kaibigan ko. Tapos Tagalog yung gamit ko para sa trabaho ko sa YouTube. So yun talaga yung ginagamit ko palagi. Silang tatlo. Tapos kaya ko rin mag-German. Pero hindi naman ako madalas nag-German. Para halos pareho yung parang inaaral natin. Yung English, Tagalog, tsaka yung Spanish. Kumbaga, yun yung gusto ko maging third, yung Spanish. Kasi ang lapit niya sa Tagalog, ang daming words na similar. Mas madali sa iyo kasi native speaker ka sa Tagalog. Para sa akin, minsan nahihirapan ako noon kasi hinahalo ko yung mga salita. Nalilito ako sa Spanish tapos sa Tagalog kasi medyo parehas yung pagbikas. Pero medyo sanay na ako kasi matagal na ako nagsa-Spanish tsaka nagtatagalog sabay. Parang nahiwalay ko na silang dalawa sa utak ko. Ang advantage ng native Tagalog speaker is yung vocabulary. Kasi yung grammar magkaiba. Pag nag-English ka, para kang walang accent. Almost. I guess you could say that. Natuto ka mag-English doon sa Pilipinas ng konti o halos lahat sa US tapos sa Dubai? Yung pagsasalita, dito na. Pero yung knowledge, kasi I mean naman sa mga hindi ko lang kung alam mo sa Filipino school, like, importante English. May mga English subject, ganyan. Actually, English isa sa mga paborito kong subject nun. Kahit na hindi ako magaling magsalita, English isa sa mga paborito ko. And then, mahilig din ako manood ng mga American TV shows. I guess nung paglipat dito, madali ko lang na tinry gayahin yung mga accent na yun. Kasi yan, nakukuha ko lagi yung sabihin na, wait, you weren't born here? Sabi ko, I was born in the Philippines. Sabihin ko, marami ka nakikita mga Pilipino dito na kahit buong buhay nila, andito sila. Hindi talaga nawawala yung accent na yun. So, I'm just lucky, I guess, hindi ko masyadong yung accent niya. Yeah, meron na mas magaling sa accent kaysa sa mga iba. Minsan, ginijudge ko yung mga tao na pangit ng accent nila kasi sa tingin ko, ay hindi nila sinusubukan. At meron ganun na wala silang pakialam sa accent, di ba? Pero meron din na kahit ipinipush nila yon hindi pa kaya. A for effort na lang. Like, yung accent mo actually is like parang Pilipino na. Like, paano mo nagawa yun? Like, pagka sinarado ko yung mata ko ngayon, parang Pilipino yung kausap ko. Hindi ko alam, yung sinasabi nila sa akin na kagaya ng Bisaya daw yung accent ko sa Tagalog. So, parang Filipino yata ako yung pagbikas ko sa Tagalog, pero hindi Tagalog. Parehas din, ginagaya ko lang yung kasama ko. Gaya-gaya lang ako. Pero nakakamali pa rin. Tapos mabait talaga yung mga Pilipino at minsan ayaw nilang sabihan sa akin pag mali ako. Yeah. I mean, once naiintindihan mo na, okay na. Yeah, pag naiintindihan nila yung sinasabi ko, sapat na yon. Pero minsan gusto ko rin magpabuti yung pagbikas ko sa Tagalog, diba? Pero hindi ko alam na mali pala yung sinabi ko. Ganoon naman ng mga Pilipino, like naturally, like kind-hearted. So, hindi ka nila, unless close ka talaga, like meron kang friends, pagtatawanan ka nila, like kunwari may sinabi ka something na nakakatawa, like sabihin nila, like, sinabi mong ganito, kailangan close friends talaga kayo. Pag meron akong narinig na parang correction, sa tropa ko lang, tama ka. Sinasabi nila sa akin, hindi ganun, dapat ganito. Okay, sige. Yung accent mo talaga, like, oh my God, okay, sige. Like, kahit yung sige mo, it's like, oh my God, it's just like, it's Filipino. It's like... Hindi. Peking Pilipino lang ako. Ikaw talaga yung tunay. Dapat pala yun yung pangalan ng YouTube mo. Peking Pilipino. Peking Pinoy. Peking Pinoy. Peking Pinoy. Mahirap ba sa'yo noon pumunta ka sa US? Nung kalilipat namin dito, yeah, mahirap. Kasi nag-aaral ako ng nursing noon sa Pilipinas. And syempre, ayoko iwanan yung mga kaibigan ko doon, yung pamilya ko. Nasanay na ako and Pilipino ko. Like, di ba most ng mga tao gusto nila punta ng US. And ako talaga, parang ayoko talaga. And then lumipat kami dito, lalo talaga. Kasi talaga na-homesick talaga ako. Hindi ako masyado magaling mag-English. Iba yung English nila dito. Hindi nila ako maintindihan. So, onting culture shock, merong onting adjustment period, probably a year. And then after nun, okay na. Nahanap na yung mga tito, yung mga tita, yung mga anak nila, Pilipino din. Iyon pa isa. Paglipat namin dito, pinakilala sa amin yung mga tita na nurses din, yung mga anak nila, mga Pilipino din. And then we all meet up, right? No one speaks Tagalog. Siguro may isa, dalawa. Out of 20, 25, may isa o dalawa na marunong mag-Tagalog. So like, ganun din. Like, nag-i-English sila lahat. Like, parang homesick pa rin ako. So isa na namang gulat yun sa akin. Like, oh my God. Gusto ko lang umuwi.
Pero, I mean, ngayon, thankful ako sa nanay ko. Dinala kami dito kasi daing opportunities dito kumpara sa Pilipinas. So, gusto ko pa rin dito. Like, pero gusto ko yung half and half na kasi namimiss ko na rin yung Pilipinas. Namimiss ko yung mga pamilya ko doon. Pamilya ko sa UAE. So, gusto ko mag-spend ng more time doon. Anong pakakaiba ng Pilipinas tapos US sa kultura? First na napansin ko talaga is yung family values. Hindi ko alam like sa mga bigger cities sa Pilipinas. Pero sa amin talaga, ang laki ng family. Parang nakikita ko dito, hindi kasing close-knit yung families. Doon talaga, like, my God, ang laki ng pamilya namin. Yung nanay ko is 7 siblings sila. So, imagine mo yung mga pinsan ko. Ang saya pag Pasko, pag meron may birthday. Ang saya ang dami namin. So, close na close yung family. Tapos, yung mga parents, nakikita mo doon, inaalagaan ng anak nila. Like, kahit na tumatanda na yung anak. Dito nakikita ko, nursing home or like, minsan bibisitahin na lang nila pag Thanksgiving, ganun. So, laking ano sa akin yun, like, wow, hindi the same values, like, different culture siya. Yun yung pinakamalaking thing sa akin. And then, nakita ko is like, yung mga bata, ang aga nilang mag-drive and magtrabaho. Like, siguro mga 15, 16 pa lang. Ganun din ako, like, nung 16 ako, gusto ko rin, nung 18 kami, 18 ako, 17, 18. Gusto ko nila mag-work, gusto ko nila mag-drive. So, yun yung two main things na naiisip ko na pinaka-big like differences. Tapos yung pagkain, anong pakakaiba ng pagkain sa Pilipinas tapos sa US? Pagkain, talo US. Sorry my American people. Like Filipino, like siguro ikaw nang nandun ka, nakita mo yun, like Filipino food is just hits different. And baka dahil ano na rin sa akin yan, like sa pagpapalaki ko, doon ako pinanganak and sanay na sanay ako. Anong paborito mong pagkain na Filipino? Adobo. Chicken adobo. Chicken adobo. Yeah. Classic chicken adobo. Close second siguro yung kare-kare. Hindi ko na ako nakakain kaya ng kare-kare. Aha. Natikman ko na yon. Adobo lagi. Like, kung mapipili lang ako ng isa, adobo. And then, kare-kare. Like, close second siya. Ikaw, ano paborito mong ano? Mahilig din ako sa adobo tapos sa kare-kare. Pero sisig talaga yung paborito ko. Oh, okay. Yan. Filipino din yan. Filipino staple din yan. Anong kultura sa bahay niyo? Pilipina yung asawa mo, ikaw kalahati, pero nasa US pa rin kayo. Kaya mas Filipino sa bahay o parang Amerikano pa rin o paano yun? I would say mix na siya. Like, syempre kasi iba pa rin yung nakukuha mo sa school. Like, puro Americans yung classmates nila. So, nakahalo na ng onting Americans, yung mahilig sila sa soccer and basketball, yung mga bata. So, yung mga teammates nila, lahat American. Pero dito sa bahay, lahat Tagalog. Like, wala kang maririnig na, no? I mean, other than jokes, like, siguro magjo-jokes siya na, any phrases sa Americans. Like, Tagalog lahat. Kumakain kami, nag-dinner, Tagalog. Pag uutusan ko sila, Tagalog. So, lahat Tagalog. Kasi, magmula noon pa lang, inano ko na talaga siya na kailangan para matuto sila ng Tagalog sa bahay. Doon magsisimula. I mean, literally, from when they're a baby, you have to speak. Like, Tagalog na yung salita ko sa kanila. So, alam nila yung Filipino food din. Like, kasi asawa ko mahilig magluto. So, I mean, pag tinanong mo yung dalawa kung ano gusto nila, kung saan nila gusto tumira, sigurado sabihin nila Pilipinas. Ayos talaga yun kasi yung napansin ko dito sa Canada, maraming bata na kahit Pilipino yung mga magulang nila, pag ipinanganak sila dito, English lang yung gamit nila sa bahay. Kahit Tagalog yung ginagamit ng mga magulang, sumasakot lang sa English. Ang doon is like, hindi ka pwedeng sumagot when they speak back in English. Kailangan sabihin mo, ano yan? Hindi ko naiintindihan. Like, ganun ako nun. So, alam nila i-switch yung English brain nila into Tagalog. Maraming Pilipino, hindi ko alam kung bakit, pero nasa isip nila, pag ganito tayo sa Canada, dapat English yung gamit. Pero sayang talaga yon kasi yung mga anak nila, wala silang alam sa Tagalog o sa dialects nila. Ang dami ko nga nakikita na ganyan. Hindi ko rin maintindihan. Pinag-uusapan namin ng Mrs. Ken minsan. Like, bakit pa pinupush nila? Hindi ko maintindihan kung saan galing yan. It's really puzzling to me. Kung ginawa ko yun sa mga anak ko, I think kung umuwi kami sa Pilipinas, ma-out of place sila. Mahihirapan daw sila sa school pag Tagalog lang yung gamit nila sa bahay. So, sabi nila, mas madali lang sa kanila pag purong English lang sa buhay nila. Parang nakalimutan nila na mas mahirapin din sila sa Pilipinas pag uwi na. Yeah. Pag walang Tagalog, 'di ba? Paano sila makipag-usap sa lola nila? Compared sa mga ibang languages na pinag-aralan mo katulad ng German, sabi mo, Spanish, Tagalog
ba yung pinakamadali sa'yo or ano yung... Medyo mahirap malaman kasi Tagalog talaga yung pinakaunang salita na natutunan ko. Wala akong experience sa mga ibang wika bago akong magsimula matuto mag-Tagalog. Kaya hindi ko alam kung paano magsalita ng iba. Pero sa Spanish, sa German, may experience na ako sa Tagalog. Kaya alam ko na kung anong dapat gawin ko para matuto. Sa Tagalog, mahirap talaga yung grammar, nakakalito. At yung problema, walang resources. So, kailangan ko talaga turuan yung sarili ko, di ba? Medyo weird eh. Like katulad nung, for example, sabihin mo, magaling ako. Sa English, di ba baliktad yan, I am good or baliktad siya? Medyo mahirap yun sa simula na baliktad yung word order nila. Pero yung pinakamahirap yung pandiwa, yung mga verbs na may mga focus. Kunyari, ipaliwanag mo sa akin yung pagkakaiba ng ibigay at magbigay. Tapos kung gusto mo isa pa, bigyan. Diba? Ibigay, magbigay. I feel like this is one of those memes, the Spider-Man memes. Yung nakagalan. Yeah. Ibigay, magbigay. Wow, hindi ko naisip yun. Siyempre, kailangan mong makipag-usap sa mga Pilipino para matuto. Pero minsan, hindi nila pwedeng ipaliwanag. Explain niya, yeah. Ganun talaga sa mga native speaker. Hindi nila kailangan isipan yung mga grammar ganun, di ba? So, hindi nila alam. Hindi ko alam na yun ang Tagalog ng verbs. Pagdiwa. Ikaw nagturo sa ako pala yung peking Filipino. Hindi. Pag hindi mo alam, ibig sabihin na ikaw yung tunay. Pag alam mo na, ibig sabihin na kailangan mong matutunan yun noon. Di ba? Yeah. Pag nasa Pilipinas ka na, iba ba yung ugali ng mga Pilipino sa'yo? Kalahati ka kasi? Hindi ko na-experience yun ng bata ko. I mean, syempre, meron mga iilang bata na i-Englishin ako. Pero lahat na may kakilala na sa akin, syempre, hindi na. And syempre, onting iba yung tingin sa'yo kasi, I mean, itsura ko, hindi pure Filipino. So, titinginan ka ng and then once na marinig na ako magsalita, nawawala na yun. Parang like, nagmumukhang Pilipino na ako. I'm sure ikaw na mo rin yun sa ikaw dahil ang galing mag-Tagalog. Once na nag-uusap na kayo for, 5 minutes, parang nawawala na yung, hindi mo nararamdaman na foreigner ka. Ganun yung Pilipino eh. Like, yun yung paborito ko sa Pilipino. Like, meron parang, hindi ko ma-explain, like, parang family. Pagka nagtatagalog ka na, nandun ka na, like, i-embrace ka nila as family, hindi na, walang iba-iba. So, yun yung paborito ko, is sa mga gusto ko sa Filipino culture.